You know about the verses, you're quoting verses, but you have so much anger in your heart. I'm praying that God will touch your heart. I don't know what have you been through, but the only thing that I'm praying for you is to have your soft heart. Take out the anger. If you want God to bless you, take out the anger, the envy, anything that is so negative that God is not pleasing. So kumuha po ako ng paper plate. Masyadong madami po ito. Papakita ko sa inyo. Dami oh. Talagang umaapaw po yung alam niyo ho kung sino ho nagluto nito. Ito pa yung nagluto, si Pinay Girl. Opo, dun siya. Kung nanonood po kayo, you subscribe with her. Siya po yung kapatid ni Marilasin na nakatira dito sa amin, sa Tacoma. Tapos, opo, nagwo-work siya doon. Kami gumagawa na, kliyente ko po yung mga boss niya. Yep, ako gumagawa ng taxi, ng buong pamilya. Ay, naku, nahulog. Nahulog yung limon. sa Italy, sa Europe, ang tawag nila sa lemon is limon. Limon. So anyway, so ito, si Marifeng gumawa nito. Masarap po siyang gumawa ng ay, ibang klase naman this time. Dati naglalagay siya ng may mga chicharon pa. Takpan ko po to para hindi po siya lang hawin. Ngayon, sabi ng nanay ni Tonet, ang palabok daw, ang katambal ng palabok is lumpiang gulay. So, meron po akong lumpiang gulay. Alam niyo po, nag-iisa lang po ako dito. My husband doesn't eat this one. Ano sabi gulay? Gulay na gulay po. Ayoko kasi ng may karne. Pero ang asawa ko, he likes to eat the lumpia na mayroong karne. Kaya pag gumagawa po ako ng lumpia na may karne. Pero tingnan ko kung mamaya, kung gusto niya. For sure, sasabihin na naman niya, puro gulay naman yan. Opo. Isasara ko po ito kasi nilangaw. So, ayun tonight's video is ang aking dinner. Isang palabok na nag-crave po ako. Imagine, ang layo-layo ko kanina. Nandun ako sa mall. Magbabayad ako. So good. Magbabayad po ako ng internet. Well, actually, hindi nakapangalan sa akin. Pangalan asawa ko. Internet dito sa bahay namin. So, alam niyo po, yes, may mga gumagawa ng mga bagay-bagay sa akin sa opisina ko. Ako naman, kung anong meron dito sa opisina, sa bahay namin, akong gumagawa. Akong secretary ng asawa ko. Kung may mga secretary ako, may assistant ako sa opisina. Sa opisina yon. Pero pagdating sa bahay, ako yon. Pag binigyan ng asawa ko sa akin an invoice, ibig sabihin bayaran ko. Nakabayad naman ako ng yung car insurance namin. Nabayaran ko na yung home equity. Ewan ko kung bakit naman nahirapan po akong magbayad ng Comcast. Guys, napikon talaga ako sa sa AI ang sumagot para lang magbayad ako. Ang sarap. Sana man dagdag pa ako ng chicharon. So anyway, yun nga po ang nangyari. Paikot-ikot. Tapos hanggang sa, alam nyo, binabaan po ako ng telepono ng AI. Napikon talaga ako. So subukan ko ulit. Magiging behave ako bukas.
Kasi sabi ko, customer service please, customer service please. I wanna live customer service. Instead, binabaan po ako ng telepono. Grabe. So, kailangan ko kumain ngayon. Anong oras na ba? Parating na rin si si Lance. Hindi ko alam kung anong gusto niya. Bilhan ko na lang siya ng lunch, ng dinner niya today. Kasi si Lucci hindi ho darating. Wala po siya. Hindi po siya darating ngayong araw. So ako ang magwa-water ng plants. Kailangan ko ng lakas. Mag-dinner na po ako. Siguro the best way, bilhan ko ng asawa ko ng ano niya. Alam mo, gusto niya Chick-fil-A. So minsan po pag ako po ay nag-order DoorDash, bumibili na po ako ng para bukas niya. So bukas is Friday. So bibilhan ko na po siya ng Chick-fil-A. Mabuti kaya yung Chick-fil-A ngayon. Marami na po silang okay, deluxe sandwich na po sila ngayon. Sa deluxe sandwich, tanggalin no cheese. Yay, no cheese. Yeah. So no cheese siya. So dalawa kaya. Baka kainin niya today. Tapos, ay nako, paborito ko yung parfait. Mahal po ng parfait, pero gusto ko siya. So bili tayo ng fruit cups. Nako, $6.19. Kailangan dalawa kasi kulang yun. So, tingnan natin kung makabili ng chicken strip. Isa lang chicken strip. So yun, goodness. Dessert ko sana itong buko salad. Bigay sa akin to kasi kliyente ko nga. Mag-yogurt na lang ako today. Chick-fil-A, direct to you, 34 minutes. So, continue. Mabot po na $78.80 ang aking babayaran. Opo, alam nyo po, kaya lang kasi ayoko na kasi pong magluto kasi una-una wala po si Lucci. Kasi pag ako nagluto, marami po akong kalat. Ayan. Tapos na. Very convenient sa akin. Mabuti naman at kanina nagbayad po yung mga client ko ngayon. May isa po akong client, yung last ko. Sabi niya, ate, magkano babayaran ko sa'yo? Finalize mo na yan. Padala ko na sa'yo by Zelle. So, pinadala niya by Zelle yung bayad niya. Tapos, punta na lang kami anytime. Just tapusin mo, finalize mo, i-file mo na. Kasi nasabi ko sa kanya, may refund ka. Tuntua sila. Anyway, nabayaran na naman po ako. Tapos may mga pumick up ng papers nila. Tapos may mga, hinihintay ko na yung pinakamalaki kong, may isa kong malaking client na magkapatid sila Dalawang business nila. Dalawang partnership na 1065. Tapos plus, may adult family home din yung brother. So, iba yun sa personal. So, ganun. Yun ang hinihintay ko. Kaya lang pambayad ko sa IRS. Payroll tax po. Akala ninyo, ang sarap na hangin. Ano nyo, init-init po. Kaya lang, dahil sa hangin, naging malamig na. Ano kaya nilagay dito? May labong ba to? Parang may labong. Parang iba yung sabi, tanong ko nga si Princess kung ano nasa loob ng nakakatawa. Assistant chef si Pinay Girl. Pero ang pinaka-boss niya, yung pinaka-chef ni Andon, Princess, Mexican. Totoo yun, di ako bibiro. Nagluluto ng pagkain Pilipino-Mexicano. So, yun ang boss nila. Naku, naano ko pa. Hindi, gano'n din ginawa ng isa kong kaibigan ko si Annie.
yung may-ari ng, doon din, yung din siya yung una-una original na may-ari. May restaurant doon. Si Yvonne, Mexicano yung kanyang, Mexicana yung kanyang chef. Na, naging kaibigan ko, gustong-gusto niya maging Filipino. Sabi ko, paasawa na lang kita ng mga Filipino. Gahanap ako ng lalaki para sa na kamag-anak ko pa, kakikilala ko kay Yvonne. So anyway, so ngayon, ngayong araw na to, ang hindi lang fruitful sa buhay ko ngayon ay yung Comcast. Sabi ko, I'm gonna walk, alam niyan, dudun talaga po ako sa loob ng Comcast Infinity. Tapos, napikon ako kasi hindi ako. Tapos sabi ko dun sa, I'm walking out. They don't allow my payment. I don't know why. Sabi ko, goodbye. Sabi ko, lumabas po ang aking katarayan. Ang taray-taray ko daw. So anyway, salamat po, parating na rin po asawa ko. At least, pagdating niya, meron siyang pagkain. Normally, ang asawa ko kasi dumarating mga between 6 to 7 o'clock. Minsan po, dumadaan po siya sa nanay niya. Minsan po, maaga siya, 5:30, nandito, 6 o'clock. Minsan, mas nauna pa nga niya siya sa akin pag umuwi eh. Pero pag ganito, mga 5:59 pa lang, sa tingin ko, ikon siya. Dumaan sa nanay niya, pag ganun na. Pero hindi ako nag-worry kasi God is so good. So, every morning kasi pinagpipray ko na God will cover him with his most precious blood. Yan nga, very effective po, sinasabi ko sa inyo. Everywhere you go, you will never know what lies beneath. What lies. Yung natin, talagang kailangan talaga natin ang protection galing sa Panginoon. So, very effective po. Every day po, pinagpipray ko pati ang pagtatrabaho ng asawa ko sa trabaho niya, na God will always make him awake and send forth his angels to watch over him. Pati ang pagdadrive niya pagpunta sa trabaho, pagbalik dito. So, alam niyo, confident na po talaga ako kasi God is so good. So, kung ang aking sinasabi sa inyo, encourage ko sa inyo, don't stop. Don't tell, kasi meron isang nabasa ako, nag-message sa akin na sinabi niya, I don't know kung sino yung sinasabi niyang yung reading the Bible once in a while. Kasi ang kanyang tema doon is about kay Ruel. Yung vlog ko na mabibless siya kasi nagtayo siya ng church. Sabi niya, anong kulto yung pinatayo ni Ruel? Talagang hate na hate niya. Tapos nandun sa bandang huli, sabi niya, ako yung nagbibigay ng Bible verses, na ganyan-ganyan, na Bible verses. Tapos sabi niya, ang tawag nga, parang hindi ko alam kung sinong pinapatamaan niya doon sa reading the Bible once in a while. Sabi ko, excuse me, siguro naman hindi ako yon kasi everyday of my life, I pray and I read the Bible. Hindi ko kaugalian na once in a while, hindi ko nilalagay ang Bible ko sa isang pedestal lang. Kung kailangan mo maisip, kasi alam niyo po minsan, huwag tayong maging legalistic. Read the Bible with a pure heart. Read the Bible without anger in your heart. The verses that God has given, kasi the Bible is the breath of God. The Bible is where He is speaking to us. Sa tingin mo ba maganda yung reading the Bible, ang sama-sama ng loob mo sa ibang tao, mayroon kang iniisip mo, let your will, ang ibig sabihin yung gusto mo, alisin mo, let the will of God prevails. Naawa din naman ako sa iyo kung sino ka man nagme-message sa akin uli. Ayoko na po, sabi ko stop na ako magpapatol pa. Hindi ko to pinapatol, kaya lang gusto ko lang pagsabihan tong taong to na you know about the verses
you're quoting verses, but you have so much anger in your heart. I'm praying that God will touch your heart and that you will again, I don't know what have you been through, but the only thing that I'm praying for you is to have your soft heart. Take out the anger. If you want God to bless you, take out the anger, the envy, anything that is so negative that God is not pleasing. Let please God. You're quoting and sending us Bible verses means nothing. You know what? Means nothing. The Bible verses has to be encouraged. Let's encourage other people. So, mag-e-end po ako ng, I don't know, my heart is really, I felt sad for people who are throwing so much negativity to yung talagang naawa ako sa inyo. All the more blinebres. Ayoko pong sasabihin na mas bless ako or hindi. Gusto ng Lord lahat tayo ma-bless, pero ang prayer ko mawala ang mga yung at saka isa pa, if you're reading the Bible, hindi ko ba nahihiya? If you accept Jesus Christ as your personal Savior and Lord who's residing in your heart, oo, huwag mo na isisipin, si ganito, si Ruel, ganito, ganyan, mas hindi maganda, ganyan. Wag, don't think about it. Think about yourself. Think about yourself. Are you pleasing God? Diyan po ako mag-e-end. Magandang gabi po sa inyo at ako po ay magdidilig na. Goodbye. Alam niyo nakita niyo batch 80. Wala akong makitang t-shirt. Ayoko na po maglaba. So anyway, don't forget to like and subscribe po.